guys, ayan. Yung asyenda natin. Ayan, tubo. Flex ko sa inyo yung tubo namin. Ayan, tubo. Galing doon. Papunta doon. Ayan, si mama yan. Baka sa, sa darating na December, ito, ma-harvest itong tubo na to. Kaya, ganun pala. Ay, hindi pala sa akin. Sila. Baka mabiyayaan tayo. Mabigyan tayo ng counting. Ganon. Ganon. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Papa. Gracia. Thank you sa blessing. Yan, gito. Ayan o, tubo. Wow. Yan yung daanan dito. Maputi kasi dinadaanan ng truck. Pag kumukuha ng tubo dito, dinadaanan ng truck, kaya yung daan maputik. Lalo na umuulan ngayon dahil bagyong Igay. Buti nga nagpakita na si haring araw, kaya ayun, medyo mainit na. Init na. Ganito mga produkto dito sa Negros Occidental. Kaya dito, sweet. Kaya bawal dito yung mga diabetes. Mga diabetison, bawal dito. Sa susunod na mga video ko, papakita ko sa inyo kung paano magpang-ostobo. Ayan. Masarap. Matamis. Ayan, dito. Hanggang doon pa. Yung tubo ni mama. Mula doon. Mula doon. Ay, malayo. Bali, ano siya? Video ko nga na, ma-video. May video ko. Ayos na ba? Nag-video ko. Anya na ha? Bali, ano siya? 1.51 hectares. Yung kay mama na 1 hectares and 51 areas. Tapos meron pa siya kukunin na 20 areas. So bali 1 hectare and 71 areas. Lahat yung lupa ni mama. Kaya medyo malupad-lapad din. Ayan. Ayun. Maganda pag nagrenta ka dito. Kasi alam mo, pag nagrenta dito, mura lang. Yung isang taon, alam mo, 20 to 25,000 isang taon na pagrenta mo dito sa lupa. Tapos alam mo yung balik, ang laki. Halos 5 times. Kasi pag nag-harvest na yung tubo, ang makukuha mo dito sa halimbawa sa isang hektarya, aabot ng 300,000. Minsan yung iba daw 500,000, ganun. Kaya malaki, malaking kita. Kaya yung mga asyendero dito, yung mayaman. Ayun, sila lamili yan, sila lamili. Aba, sila lamili. Nagupod kami kay mama dito sa kampo. Galing kay ginuhaw na nangita tubig. Tipuli kami yang adwaya una. Ako na sa iya tagiyak pa. Oo, buyag. Din mamang niya. Ato to na libot ato sa kampo. Okay, malibot kina to sa iya ta yan. Sa may to. As naman pa tubo ito. Gani, pero isa na lang kuno ka tapos isarado na niya. Sirado yan. Oo. Papunuhan na pa na. Oo.
Po, lila kami dre. Mainom pa kami. Ito, bigay ito, boyet. Ayun, si Lola Mili. Meron din yung ano dito. Lupain. Kaya, alam mo, pag ikaw, meron kang sariling lupa, tapos ikaw yung nag-aalaga o nagtatanim ng tubo, malaki, kikitain mo. Malaki. Tapos yung gasto, medyo malaki-laki rin. 50,000, ganon yung sa pag ano, tag nito, pagbuka ng lupa, tapos yung pag tanggal ng mga damo-damo, ganon. Malaki din. Tapos abono pa. Yeah. No, siguro almost 50,000 ang mga gastos mo. Pero bawi-bawi ka naman pag nagka-harvest na ng tubo. Bawi-bawi ka. Dati, itong asyenda, buong asyenda na to, isa lang may-ari nito. Tapos, nangyari, binigay sa mga tauhan dito na nagtatrabaho na yung matagal na dito, yung dito na pinanganak, dito na tumanda, dito na lumaki. Yung mga nagtatrabaho dito, binigay na ng may-ari sa mga nagtatrabaho dito. Kaya ayun, yung may-ari na ngayon, hindi na si Lusuriaga. Kasi yung may-ari dito dati si Lusuriaga, kaya tinawag dito. Yung lugar dito, ang pangalan, Hacienda Lusuriaga, kasi yung may-ari dito ng Hacienda dati si Lusuriaga. Tapos ayun, binigay na sa mga tauhan, sa mga tao dito. Kaya ayun, ang yung may-ari na ngayon ng mga lupa dito, yung mga tao na, hindi na si Lusuriaga. O diba? Blessing in the skies. Kaso yung iba, wala kasi panggastos kasi medyo may kamahalan yung panggastos. Kaya yung iba, pinaparenta sa iba. Yung may mga mapera, ganun. Pinaparenta nila yung lupa nila dun sa iba. Sayang eh, 20,000 to 25,000 lang. Sayang. Mura lang, mura. Mura ang renta. Tapos pag nag-harvest, ang mahal, ang mahal. Ang laki nakikitain. Ganun. Mami, so, direta mo, Agi. Oo.